kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Happy New Year mga kabahagi and kawan! Welcome 2024 and welcome to Sports Minded Season 2. I'm Kathy G. Napakabilis talaga ng araw mga kabahagi and kawan dahil Saturday na naman and isang oras na naman tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang mga pangyayari sa mundo ng sports. And we are lucky today dahil isang legend na naman ang ating mga kabanding ngayong araw na to dito sa Sports Minded. Isa rin ang pangalan niya sa tumatak sa mundo ng basketball, 'di ba? One of the PBA greatest players. Paano nga ba siya napunta? Paano ba ang maging isang sikat na basketball player? Ayan, pero bago ko siya ipakilala sa inyo mga kabahagit kawan, napapakinggan tayo sa lahat ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Ganun din po sa ating streaming at www.radiopilipino.com and www.1fm.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook account at YouTube, Radyo Pilipino and 1FM. For your questions, mga kabahagi, you may text in sa 0968-898-2503. Ayan. Pero, bago ko ipakilala sa inyo ang ating guest for today, here we go para sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. At dahil usapang basketball, alam nyo ba na ang dunk ang pinaka-most exciting shot sa basketball? Pero alam nyo ba na ang unang dunk ay isa lamang aksidente? Biglaan lang yan. Noong 1994, ang 7-footer na si Bob Kurland ng Oklahoma ang unang nakapag-dunk sa larangan ng basketball. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Ito pa. Alam nyo kasi pagdatingan sa basketball, talaga namang all ears tayo dyan eh. Dahil tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa basketball. Aminin naman natin yan, diba? At ito pa, alam nyo po ba noon, ang 3-point shoot ay hindi kabilang sa basketball? Oo, nagsimula lang ito noong 1979 season sa NBA. Ang all-time leader sa 3-pointers ay si Stephen Curry mula sa Golden State Warriors na merong higit 3,000 score dito. Nakita nyo naman siya paghawak niyang bola, napakalayo, 3 points. Stephen Curry. So yan po, another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. And here's another one.
Alam nyo ba na ang PBA o Philippine Basketball Association ay unang nakilala sa taong 1975? Mamaya tanong natin kung nakapaglaro na yung ating guest ito. O mahigit kumulang 48 years na. Ang unang laban ay ginanap sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City noong April 9, 1975. Yan po ang ating one for the books. Sports-minded. Sports-minded. And I'm excited to introduce to you ang ating guest for today. Ito lang muna po, ibibigay ko lang sa inyo ang kanyang career history. Ayan, as a player, 1995 to 1997, siya po ay nasa Sankey's Orange Juicers. 1997-2002, Alaska Aces. 2003 to 2007, Santa Lucia Realtors. I think naabutan ko kayo dito, sir. Ayan. Kasi I was covering PBA no, as courtside reporter. 2007 to 2008, nasa Coca-Cola Tigers. And as a coach, 2007 to 2008, Coke Tigers assistant. 2008-2009, Coke Tigers. 2012 to 2013, Adamson University assistant. And 2014, Adamson University. Alam niyo po, pag binabasa ko yung career highlights and his awards, napakadami po. So parang itutuloy ko pa ba to? O diretso na tayo? Kasi dami natin gusto itanong sa ating guests eh. 6-time PBA champion, 1995 All-Filipino, 1995 Commissioners, Governors, 1998 All-Filipino, 1998 Commissioners, 2000 All-Filipino, 2 times PBA Finals MVP, 1998 All-Filipino at 1998 Commissioners Cup ha, PBA Most Valuable Player, 1998, 2 times PBA Best Player of the Conference, 1998 Commissioners and 2000 All-Filipino, and 9 times, wow, PBA All-Star, 1995, 2001, 2003, and 2004. Hihinga lang po ako. Dahil PBA All-Star Game MVP 1996, 2 times PBA Mythical First Team 1998 to 2000, 3 times PBA Mythical Second Team 1996, 1999, 2000, PBA 2-ball competition co-champion with Johnny A, 1999, and PBA 40 Greatest Player. Ay, baka may kulang pa po ako dito, itatanong ko na lang po ha sa ating guest natin. Sa araw na ito, eto na, let's all welcome Captain Marbel Kenneth Doremdes. Hello po, Commissioner. How are you po? Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa Sports Minded sa akin. Thank you. It's our pleasure po. Sobrang thankful din po kami sa pag-accept nyo ng aming late notice. Ayan. I know you're busy pero still find time for us. Thank you so much po for your time. Com, umpisahan na po natin. Should I call Com, Sir Kenneth? Kasi si Commissioner, siya po ang current Commissioner po ng MPBL. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat. Alright, so Com, eto muna, makikimarites muna kami sa inyo. Tell us your story po. Saan po ba kayo lumaki? Where you grew up po? Well, I grew up in the province of South Cotabato, here in Coronadal City. Dito po ako born and raised, and until was studying here until high school. And I was discovered by the late father of Alvin Patrimonio, Mr. Angel Patrimonio, because he's originally from here in our province. Kakababayan po? Yes, kababayan kami ng dad ni Alvin dito. See. Oo. Sir, is there in the family po ba na into basketball din? Yeah, my 3 brothers also played. Yung isa, naglaro ng professional basketball din dati sa NBA. Yung eldest namin played for University of San Carlos hanggang college lang. And yung youngest namin, yung bunso, naging team B lang ng UST Tigers. So, we all played basketball. So, all boys kayo, Sir Kenneth? All boys, walang girls sa magkakapatid. Wow, tas talagang lahat matatangkad. So kanino po ba to naman Sir Kenneth? Sa daddy side or sa mommy side or both parents niyo po or talagang into 6-footer ang height? Actually, ako lang talaga ang naging 6-footer sa amin. Okay. Yung dad ko is around 5'11 lang. My 3 brothers around average 5'10", 5'9". I see. Pero ang sayang tignan, tatlo kayo na mga basketball player. Kung tinawag kayong Captain Marbel, pero before that, naisip niyo po ba na someday you will be into PBA or part of your dream ba ito?
na maging basketball player? Bago kayo na-discover? Well, actually, before I was being discovered by the late Mr. Angel Patrimonio, all the while I thought the basketball was just a sport, no? Sport that I love to play here in the province. So dito kasi, siyempre, wala masyadong libangan nung araw. Just meron ka lang basketball and a ring. Pwede ka na maglaro kahit mag-isa ka lang. So naging habit siya. So parang sa akin parang tingin ko, it's just a habit, a sport na parang wala kang malibangan ditong gawin dito sa province is basketball. So until nung time na parang na-discover na ako ni Mang Angel dito. I was 4th year high school then. And then he brought me to Manila after my graduation. And doon ko na-realize na ang basketball pala is a big-time sport. And it's a living, no, na parang maganda siya. Pero doon ko lang na-realize pagdating ko sa Manila. So how was it, from province, dinala kayo dito po sa Manila, so you studied here na? Buti okay po kay parents nyo na humiwalay agad at that early stage po ng ano nyo? Actually, yun yung unang tinanong sa akin ni Mang Angel noon. Sabi niya, papaalam kita sa parents mo. Pero sabi niya, gusto ko talaga malaman kung ikaw gustong-gusto mo. Opo. So sabi ko, I was 16 years old by that time. And sabi ko, yes, gustong-gusto ko po dahil ito talaga hilig ko maglaro ng basketball. But I'm afraid, I'm scared of moving out, then moving away from my parents dahil siyempre ibang dating ng pag sinabing Manila diba? Yes, parang opo. Parang magulo or something compared to sa province. Pero nung pumayag naman yung parents ko, nung paalam ako, pinaalam niya ako, dadalhin niya ako sa Adamson. So sabi ko, sige, dahil yes, of course. Sino ba na hindi patatanggi doon sa nag-recruit sa'yo? The dad of Alvin Patrimonio. Yes. So sabi ko, go ako. So pinasok niya ako sa Adamson after I graduated high school. Oh, so kayo lang mag-isa dito noon, nung pumunta dito sa Manila? Or your parents Yes. is with you nung time na yun? Solo warrior ako noon. Parang walang kamag-anak. Paano kayo nag-adjust? Opo. Sa bilis ng panahon, hindi ko na matandaan. Pero wala akong inisip nung kundi sabi ko, total, nandito naman ako. Oo. It's all hardships, no, and challenges. Dahil unang-una, wala kang kamag-anak. And yung big city like Manila, hindi ka familiar, yung way of living, yung culture, talagang kailangan mo i-adapt. Yes. So, to the point na nafe-feel mo pa nung araw na yun na merong discrimination. No? Talagang pag taga-probinsya ka, talagang tingin sa'yo, probinsyano. So, yun yung mga challenges na kailangan mo tanggapin. But I was determined, no? Dahil sabi ko, nandito na rin. And I was telling my buddies here, my schoolmates, friends, no? Childhood friends, na sabi ko, pag alis ko dito, pagbalik ko, promise you, sikat na ako. Tatandaan ko yun. So, ayaw kong ma-disappoint sila. So, tiniis ko lahat ng mga challenges doon. Especially na you're away from your parents for the first time, no? Dahil, and that time, 16 years old na ako. So, nag-move out na ako. Living in Metro Manila. And doon, makipagsapalaran. But, awa ng Diyos, nagkaroon ng magandang resulta. Na-attract nyo Commissioner yung pagbalik ko, sikat na ako dahil talagang nangyari nga. Pero during the time that you were here, ano po yung mga usual type of discrimination na na-encounter nyo? Nung pagdating nyo? Well, you get bullied all the time, no? Not only sa hardcourt, kundi minsan sa classrooms, no? Sa mga fellow classmates mo. Dahil tingin nga sa mga probinsyano, iba Parang, remember one time, parang pag tinatanong nila ako, sabi, taga saan ka? Sabi ko, taga Coronadal, South Cotabato. So, di Muslim ka? Sabi sa akin. What? Sabi ko, Mindanao is huge as Luzon. You know, there are only parts in Mindanao na mayroong Muslim areas, but sa amin, it's all Christians. So, pero yun ang nila, yun yung perception. Yun yung perception, yes. Pag sa Mindanao, no? Yun ang perception. Opo. Pag sa Mindanao ka talaga, ang automatic isipin nila, Muslim ka. Yeah, opo. So, siyempre ako sabihin ko talaga, hindi ako Muslim. But may mga
Muslim din sa ibang parts ng Mindanao dahil napakalaki. Mhm. So yun yung mga talagang tingin sa'yo, but yun din ang naging challenge para sa akin, no? Na Yes, parang oo. patunayan na porkat probinsyano ako, magpapatalo na ako sa inyo. Exactly. Opo. Ayun, that's nice. Kasi syempre, merong iba kasi na kapag ganun po na nabubuli, parang pinanghihinaan na ng love and good thing sa inyo, instead of panghinaan kayo, na-motivate pa kayo to pursue. At yun nga, hindi naman kayo nagkamali. Nakilala kayo, di ba? Ayun, kung tinawag kayong Captain Marvel, sino po nagbigay sa inyo ng moniker na yun? Dahil nga you're from Marvel? Yun po ba yun? Yes, I was being called Captain Marvel. Nagbigay ng moniker sa akin I remember si Boots, the late Boots Maniego. Mhm. Dahil ang old name kasi ng Coronadal City is Marvel. Okay. So parang yun lang ginawa niya, ginawa niya moniker, naging Captain Marvel. So ang ganda naman dahil up to now, Mhm. yung name recall na yun, pag umuwi ako dito or saan man ako mapunta, Yun na yung talaga tawag sa inyo. nababanggit na yun yung tawag sa akin sa mga nakakaalam ng basketball, yung mga Yes. basketball fans natin. Captain Marvel na nakadikit na, kumbaga Opo. nakakatuwa. Actually, yun talaga yung unang maiisip eh. Pag sinabing Captain Marvel, Kenneth Doremdes kagad talaga yung naiisip ng lahat, di ba? Talagang iba yung And I tumatak. think Opo. Boots Maniego for that dahil ang ganda ng pagkabigay niya sa akin ng moniker na yan. Very nice. Oo. And I remember kapag naglalaro kasi 'di ba during the game, ang binabanggit talaga is the moniker 'di ba? Parang Captain Marvel 3 points, parang mga ganun eh. So ang talagang yun ang tatatak sa isipan ng bawat fans, bawat mga manonood ng basketball. Yung moniker ba yung nagbigay sa ng some sort of extra power? Na parang kasi Well, Captain parang- Marvel eh. Opo. Parang local hero na nagkaroon ng extra power, no? Opo. Sa Amerika may Captain America eh. So dito local na Captain Marvel. Siguro may konting luck and konting power. Naisip niyo ba yun? Naisip niyo ba yun pag naglalaro kayo during the time na oy, Captain, ako yung parang may superhero ako sa court. Parang gano'n. Kailangan talaga nasa isip yun, yung mindset talaga every Yes. game, even sa practices. Kailangan talaga siyang kailangan mo talagang gawin na parang ipalabas mo talaga na Captain Marvel ka. Kasi tatawagin ka naman ng Captain Marvel kung lampa-lampa ka or wala ka namang ginagawa sa court, hindi tatatak yung pangalan ng Captain Marvel sa iyo. Exactly. So kailangan every game talaga ready ka. Tama. Every game kailangan ipakita mo talaga sa fans na parang may resemblance yung Captain Marvel sa ginagawa mo sa court. Yes, Captain Marvel sa superhero siya pero babae nga lang yung version. Oo. Kung marami kayong pinagdaanan from being a basketball player to coach, assistant coach, now a commissioner of MPBL, anong difference po nila? Well, as a player, you only worry about yourself, no, on how to be in good shape, Opo. know how to be ready every time. So yun lang yung pinag-aanda mo kung paano mo alagaan yung sarili mo, paano mo talaga pagalingin yung paghandaan yung mga practices and yung mga games. Mm-mm. So yun lang, iniisip mo lagi yung conditioning mo, mentally and physically. But dito sa trabaho natin bilang commissioner, lahat na, not only your physical and mental health ang kailangan mo alagaan, of Correct. course, yung the whole league and the Exactly. whole operations, and that includes yung mga personnel, players, mga problema ng players, mga concerns ng mga team owners, mga friends natin ng mga LGUs, politicians. So marami siyang factor. So it's a bigger thing na parang kailangan talaga ng bigger responsibilities na kailangan tutok ka palagi. Yeah, kasi syempre iba na po yun no? Kapag may coach, someone will lead you pa. And kayo naman, as a coach, kayo yung... Pero ngayon talagang lahat talaga, not just sa isang team, maraming team yung kailangan yung alagaan, no? Sports-minded. Sports-minded. Who is your greatest competitor sa PBA? Greatest competitor as in yung player or... O like player po or as a team din? To me siguro ang greatest competitor ko yung sarili ko mismo. Mhm.
Dahil lahat naman ng mga kalaban mo sa PBA, every game is a competitor, Yeah. no, given na yun. Pero Yes. ang greatest to me is yung sarili mo, kung paano mo i-compete with them. No, kung hindi ka naman talaga ready every war, every game, every championships, or you're not ready in every practices. Yun yung downfall ng player. Yun ang Yeah. maging downfall ko. So iniisip ko lagi yung I have to compete with myself dahil I know na itong mga opposing players na kakalabanin mo is, again, they're also preparing well Exactly. for you, and they're preparing also themselves to play against you. So, yun ang greatest thing ko na competitor. Sa tingin ko yung sarili ko, kung paano ko siya i-motivate Yeah. ang sarili ko every game, every practices, and kung paano ko i-outplay and outshine and talunin yung mga best competitor ko na mga players, which is all of them are fierce competitors. Pag nasa PBA na kasi lahat nandun ang mga galing. Correct. Opo. So it's a matter of how you compete with yourself every game, day out, day in, night out. So parang yun ang tingin mo na pag ikaw sa sarili mo nakitaan mo ng, I mean, hindi ka na competitive masyado, iti-take advantage ng mga opposing competitors mo yun. Pero may specific po ba, Com, na talagang itong taon to, ito yung mahirap katapat kapag ito nandito sa, nakapasok to sa first five, ito yung mahirap kalaban May ganun po ba, Com? Well, naabutan ko yung era talaga nung 90s na yung the physicality of the game. Masyadong physical. So, pag mahina ang katawan mo, mahina loob mo, hindi ka talaga po pwede sa PBA noon. And I remember, talagang malalakas nun sila Benji Paras, Alvin Patrimonio, Nelson Saitono, siyempre teammate ko si Verel Meneses, Alan Caidic, of course si Johnny naging teammate ko, Jojo Lastimosa. Yun yung mga players na talaga nabutan ko na Ato Agustin na pag hindi ka talaga ready, talagang kakainin ka nila. They're the first competitors, that's why they're all winners. Talagang kailangan pag gayon na makikita mo, kailangan ready ako. Pero may favorite teammate ka ba, Com? Well, yes. Sa Sankis noon, siyempre ang first team ko, favorite teammate ko, of course, si Verel. No? And then, nung nalipat ako ng Alaska, si Johnny at si Jola, si Rodney Santos, dahil nag-teammate kami ni Rodney Santos sa youth national team. And then, napunta ako ng Santa Lucia, doon si Marlo Aquino, Dennis Espino. And then, yung last stop ko is Coca-Cola. Nandun naman sila Asi, nabutan ko sila Asi, sila Alex Cabagnon. So, yun yung mga players na naging close and naging favorite ko that time. You've mentioned na Com yung national team. You also became part of 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand. And may difference po ba yung paglalaro dito at pagre-represent ng country? It's always been an honor. And you take pride while playing for the national team. No? During our time, sa tryouts pa lang, makonsidered ka na as candidates. Talagang malaking bagay na yan. Proud ka na sa sarili mo nun dahil, alam mo, everybody's looking at you dahil, wow, pag ito naging national player, talagang sasambahin ka ng mga fans nun. Yun ang feeling namin nun. So, kami nun, talagang gustong-gusto talaga namin. Minsan, parang pag inaabangan mo pa paglabas sa dyaryo kung invited ka o hindi or candidate ka o hindi. Yun yung noon dati. Doon po ba sa true newspaper kapag gano? Newspaper pa noon ina-announce Wala pang social media. So during nung 1998, luckily, napasama tayo dalang head coach nun si Tim Cone. And isa rin sa pinakamagandang performance ang ginawa natin doon for the national team. And naging bronze tayo sa Asian Games. So, quite an achievement for us sa national team and for me as a player. Com, you were named as League's most valuable player at the age of 24. Anong pakiramdam nung time na yon na batang-bata MVP? Actually, ano yun siya, may I can say na may halong luck because dahil nung
na-draft ako ng Sunkist, it's all star-studded team. Okay. No, wala akong place, wala akong playing time to shine. And siyempre, yung mga fans, no, dahil kilala nila tayo ng amateur na mayroon tayong konting skills and pwede tayo maglaro, makipagsabayan. Pero wala talagang room doon dahil nandun sila Verel, nandun sila Saitono. Magagaling yung team na yun, kaya kami nag-back-to-back ng 95 sa rookie year ko. So, nangyari, nagkaroon lang ng initial talks yung Sankis in Alaska for a trade. And I can say na I was lucky dahil napunta ko sa team na talagang winning history, grabe. And ang coach pa si Tim Cone. So, yun yung sinasabi kong swerte na napunta ka dun sa team na nagbigay siya ng opportunity to shine. No? Kaya nung 1997 third conference na trade ako, nag-champion ka agad. And then, nabigyan talaga ako ng playing time. Dahil I remember, umalis si Jeff, yung Jeff Carriazo, yung slot ni Jeff na iniwan sa Alaska, yun ang napunta sa akin. But the end of the day, with Tim Cone as our head coach, hindi naman basta-basta niya ibibigay sa yung playing time kung hindi niya nakikita yung potential, galing mo or yung potential mo. And saka yung willingness mo to embrace this system and yung willingness mo and yung attitude mo na maging winner ka. So nakita na yun and pinrove ko rin dun sa team ko na kung saan ako galing sa Sunkist na I deserve something na hindi lang puro dyaryo or fans ang nagdedemand ng playing time for me. No? So nabigyan ng chance and swerte naman naka-perform and yun yung start nung magandang career ni Captain Marvel sa PBA. Yun yung pangsapalpal mo, Kom, dun sa mga nambuli sa'yo nung una. Yes, exactly. But I didn't take it, personally sa kanila nung binubuli nila ako nung araw ng mga time niyan sa college days. No? Parang antayin ko nga, yun pa yung nagbigay sa akin ng challenge saka moral na maglaro pa ng gusto tsaka galingan ko pa. So I mean napaganda pa nga. Napaayos pa. Kom, what is your most memorable na game nung naglalaro pa kayo sa PBA? Napakarami. Tingin ko yung most memorable doon is I don't know kung sa PBA siguro yung winning a championship with Alaska nung I was being traded, no? Dahil yun yung tingin ko yung turning point sa career ko yun na it's gonna be make or break situation dahil na-trade na nga ako kung hindi ko man ma-prove dun sa mga fans na hindi pala ganun ang expectation nila sa akin, wala rin mangyayari. So, Team 97 sa biggest break and pinaka-memorable sa akin dahil nag-champion ka agad paglipat ko sa Alaska. Nice. And then tuloy-tuloy na. Imagine, nag-champion kami 1997 after was being traded. Maganda yung playing time, maganda yung pinakita ko. So, nag-respond ako dun sa mga expectations ng mga fans. And then, 1998 All-Filipino and second conference ng 1998, nag-champion ulit ang Alaska. So, parang tingin ko, wow, ito yung move na napakaganda dahil yung napuntang kong team is a winning team tsaka nagcha-champion. And then, na-prove ko na rin sa sarili ko and sa mga fans na tama lang din ang mga sinasabi ng fans na it's only a matter of time and a good team and a good playing break na magbigay sa akin ng ganun para mapaganda yung career. So, ganda. Yun yung tingin ko. Yung pagdating ko sa Alaska. Kayong naging superhero nung time na yun. Kasi dumating si Captain Marvel. Yes, I think parang yun nagbigay ng extra power sa Alaska noon dahil they feel nung time na yun pag alis ni Jeff kasi same batch kami ni Jeff 1995 So upcoming and si Jeff magiging future ng franchise ng Alaska sana yun. Pero nagkaroon siya ng offer sa Mobile Line. He took it and nawala ng isang wingman ang Alaska. So hinanap nila ako and thank God naman na doon ako binigay ng Sunkist. Doon talaga kayo lumipad. Doon talaga ako lumipad. So napakaganda na niliparan natin. Yes. So would you consider or would you say na si Coach Tim Cone ang favorite coach nyo?
Oh yes, no doubt. Mhm. He's the one. Siya yung talagang nagbigay sa atin ng full confidence and siya din yung nagpakanda ng career mo, nagpagaling sa iyo. And alam mo naman yung mga American coach, no? Yes. Basic sa kanila 'yon. If talented ka pa, skillful player ka, pag hindi naman niya nakikitaan ng yung determination mo, hindi naman nakikita na parang you're not working hard, you're not working enough for your full potential, hindi ka nagagamitin. Hindi maniniwala sa yun. Amerikano yun, puti yun. Iba yung thinking nila eh. Iba magaling ka nga, pero kung tamad ka naman, hindi ka naman nagpa-practice, late ka naman lagi, hindi ka discipline, hindi ka obra sa kanila. Ganun pala ang disiplina kay coach under coach team. Coach nung po bang time nyo may mga basher na rin nung mga kabataan habang naglalaro kayo? May mga basher na po ba nun? Kasi ngayon, syempre, yung presence of the social media, matindi na yung mga bashing di ba? Like ito mga players now, yung mga sa national team na nag-compete, konti lang nakibot at hindi na pagbigyan yung gusto, nababash na. How about during your time? May mga basher na po ba nun and how did you take it? Wala. Tingin ko, wala akong natanda na may mga basher. No? Dahil during our time, wala namang social media. Opo. So, ang maririnig mo lang ng mga nang babasa yon doon mismo sa court. And after that, pagkatapos ng game, wala na. Tapos na rin. Pero, inabutan ko rin yung mga sobra pa sa base yun. Nagbabatuan ng mga coins sa court. Ayun, sobra yon. So, yung basing mismo na sa social media dahil wala pa naman noon, wala siya. Yun lang, may mga media lang talaga na sa print media na doon ng pag hindi ka talaga nag-perform, doon ka sinusulat ka nila dahil hindi ka nag-perform. Hindi naman naka-blind item po yun, Com. Hindi naman naka-blind item. Yung iba naman naka-blind item, yung iba talaga straightforward din. May mga hard-hitter talaga ng mga media friends natin nung araw. But again, I think it's better before than now, no? Parang ngayon, even if you do well, no? After a while, talagang kahit ano pang ganda mo, kahit ano pang talagang may magbabash. Were you able to get distracted, Com? During the time, syempre, di ba kapag lalaro kayo sa PBA or sa basketball, ang ingay and then every time na lalo na kapag yung crucial na yung game and napaka-importante nung shoot mo, tapos bigla may mambubu sa'yo kung ano-ano sasabihin sa'yo, were you able to get distracted do sa mga ganung, or dead ma lang? Actually, may mga games na mawawala ka talaga sa focus. So yun yung time na na-distract ka, pinapatulan mo yung fans. Pero pinaka-importante talaga wag ka ma-distract. Pinaka-importante talaga naka-focus ka every game. Kahit ano pang sigaw nila sa'yo, parang hindi mo naririnig yan. Parang wala ka nakikita. No, kahit nasa ilalim pa ng ring yan na sigaw-sigawan kayo, wala ka rin nakikita. Pag naka-focus ka talaga 100%. Pero the moment na you lose your focus, yun na yun. Madidistract ka na, masisira ng laro mo. Dahil andyan lang sila, nasa ilalim lang ng ring yan. Sigaw ng sigaw. Sigawan ka. So kung marinig mo yon, madidistract ka talaga. Kahit paano. Ayun. Sports-minded. Sports-minded. Ang saya dahil ang dami nating nalalaman sa ating guest for today na si Captain Marvel, Mr. Kenneth Duremdes. Ayan na, dahil syempre yung mga chika natin sa kanya. Pero ito yung gusto nating malaman. Di ba? Hindi natin maiiwasan talaga na may mga temptations around sa environment. Pero lalo na sinasabi nila, nako, pag basketball player yan, heartthrob yan, lalo na. Di ba? Pag nasa court yan. Paano kayo umiwas? Meron po bang temptation during your time? Com? Anong klaseng temptation? Like, meron, ayun, alam mo nyo na, sabi nila, di ba, maraming girls around, meron mga, kung ano-ano mga temptation sa paligid, medyo na may distraction. Well, lalo na, talaga. nung time na yun, mag-isa lang kayo dito sa Manila. Yes, marami talaga siya. Yung temptation nandyan talaga. So, kung hindi ka rin careful and wala ka rin disiplina sa sarili, and the end of the day, ikaw rin ang talo dahil unang-una, although wala namang social media noon, you can do whatever you want, no? Kung may mga temptations. So, kumbaga, you're safe. I can say you're safe dahil walang magre-report sa'yo, walang magpo-post sa'yo. Pero at the end of the day,
nasa player pa rin yun na Yes. kung talagang magpapadala siya, ang gusto niya talaga is ganung buhay, ang kapalit nun, wala namang success dun sa career mo sa basketball player. So, hindi siya maiwasan. Honestly, hindi siya maiwasan. Pero, you have to be, again, careful. Dahil, syempre, ang priority mo is your career. And your priority every day is your training, your conditioning, and I mean yung longevity mo sa sports, dahil pag inabuso mo naman yung sarili mo because of the temptations around, hindi ka tatagal sa sports, especially sa basketball. Totoo. Kasi talagang nandyan na yan, di na mawawala yan. Kahit up to now, mas lalong tumindi pa yung mga temptations. So, dapat nasa focus lang po talaga. Eto on being a father naman po, kamusta po kayo as a father? Mahigpit po ba kayo? Well, hindi naman. Pero pag nakita ko naman yung mga kids ko na hindi naman tama yung ginagawa or merong mga mali, dyan lang ako papasok. Especially na they're grown-ups now. So, mga players din sila. So, dyan lang ako. Pag may nakikita kong hindi maganda or I need to advise them and tell them na itong dapat, itong tama, itong gagawin nyo. So, doon lang ako pumapasok. Kasi iba na mga bata ngayon. Opo, talaga naman. Iba ang mga generations ngayon. So, Exactly. sa dami nilang nakikita sa social media. Yes. Little effect na lang yung mga advices mo dyan. Pero good thing naman, yung They take mga it anak ko naman. naman is good listeners naman. That's good. What's your usual family bonding? Ano po yung mga ginagawa nyo as... Usually, ang mga banding namin yun, we go out of town. Recently, we went to Boracay. And then, sinama ko sila dito sa province. So, yun, kasi bihira lang din sila makauwi sa province kasi kung kailan lang makakauwi, doon lang din sila nakakauwi. So, meron din silang mga kanya-kanyang ginagawa dahil yung dalawa nasa UST, ang isa naman sa PBA 3x3. So, Kaya, busy rin sila sa mga practices nila. talagang lahat into basketball ko, All basketball players. Lahat din po lalaki, katulad sa inyo? No, ang panganay, girl, then yung bunso girl. Yung tatlo pero sa gitna. into talagang basketball din po ba ang kanilang yung mga Yung three girls? boys lang. Into 3 boys lang. basketball. Ayun. Nako, alam mo, ang dami ko pa pong gustong itanong sa inyo pero sabi ng mga listeners, paano naman yung question namin? May mga katanungan din kami for Commissioner. Kaya, eto po, thank you so much sa pagsagot ng aking katanungan. Punta naman tayo sa mga katanungan ng ating mga listeners dito sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Sabi po ni Dennis Camoron, sino yung muntikan nyo na pong makaaway sa loob ng court kung meron? At yung pinakaayaw mong makalaban? Well, namunti ka nakaaway. Actually, marami ako nakakaaway nun. Especially yung mga rough players, no? Yung talagang, dahil alam nila magaling ka, scorer ka, no? They'll do everything na para lang na mawala ka sa focus, mapikon ka. Dahil part of the game, talagang trabaho din nila yun. So, marami mga players, to the point dati na yung first game ko against Ginebra, nakatikim pa ako kay living legend Robert Jaworski. Pero, ganun talaga siya. Ganun tanggapin mo talaga kasi pag nakitaan naman nila na mahina ka, lalo ka nilang asarin. So, may mga players, no, na muntik ng away. Like, sino ba dati? Sila, Junti, mga bata na yan. Pero yung mga nauna, marami din. Hindi ko na matandaan. Mas matindi yung 90s talaga, yung mga era na nabutan ko. Sino ba mga dating talagang may initin ng ulo ko. Onchi de la Cruz. Yun. Onchi de la Cruz, Rudy Distrito. Yung mga Loizaga. Naabutan ko yan. Naabutan niyo po ba? Si Joey, naabutan ko yan. Naking teammate ko pa sa Alaska. Sabi po ni Sergio Marami. ng Palawan, ano pong advice ni Coach Tim na ginamit nyo rin po being a coach and commissioner now? Well, ang advice kasi ni Tim lagi is, again, no, you can do whatever you want off the court. But once you're inside the court, that's business time.
No. You have to be ready kahit na ano pang gawin mo diyan. It doesn't care about your extracurriculars. Basta pagdating sa 2 to 3 hours practices, you're mine. Sabi niya, you're mine. You give your best and Yes. wala kang problema sa akin. Yun ang problema. Yung sinasabi niya lagi, no? You have to be ready, focused, every single day na nasa akin kayo ng 2 to 3 hours. So, sabi niya ganyan. Professional, leads them to the highest level. Talagang disiplina, no? Yes. Si Yes. John Montes po, eto alam ko, naririnig ko po to during the time I'm covering yung po as a courtside. Naririnig ko po may mga bad words ako naririnig from coach, lalo na kapag mainitan na yung laban. Kayo po ba, namura na daw po ba kayo ni coach noon? At ano yung naalala mong sinabi niya sa'yo? Sabi ni John Montes. Si Tim naman, laging ganun niya, what the F lagi yan eh. What the F yun, siya kasi American. But as Filipino naman, di masakit eh, kasi English. English magmura. So, so okay lang din. Pero ano yan, talagang hardcore coach si Tim. No? He wants the best for his team and his players. Every single time. No? He demands talagang highest level of performance. Sa practice pa lang kasi nabig-develop na siya ng winning attitude. So pag nakikita niya sa practice, kung anong pinapractice mo, yun na lagi na sinasabi, kung anong pinapractice mo, yun ang magre-reflect sa game. So dapat doon pa So lang. pag late ka, doon pa lang talaga sa training, Give your sa practice best pa shot lang. na. Pag sinabi niyang, nakita niya na 2 hours before, nasa practice ka na, he will tell you straight away na you will play good game tomorrow or the next 2 days. Alam niya yun eh. Pero pag yung player dadating 10, 15 minutes or 5 minutes before the practice, alam niya na yun. Na the next game, wala yun. So ganun kagaling si Tim. So alam niya na ang player is determined to play and determined to win. Kailangan. So 2 to 3 hours, alam na yan na ang player dadating na maaga dahil nakafocus yun. So pagdating sa laro, he's right. He's good. Alam niya, yun ang resulta. Pangit ang laro mo pag gano'n ang dating mo sa practice. 10 to 15 minutes before the practice, alam niya na yun. Hindi ka lalaro na maganda kinabukasan. Because you're not ready mentally. Ayun. Kaya sobrang disiplina pala si Coach Tim. Na-injury ka na ba during your career? Or dahil Captain Marvel ka, malakas matibay ka? Nagkaroon din ng mga injuries, yung mga minor sprain, hamstring, groin. Ang pinaka-worst kong injuries yung calf, both calf. No? Pero nasa Santa Lucia na ako. Kasi yun eh, it took me about 4 to 6 months of rest. Ang tagal. No? So walang laro. Mahirap yung calf injury sa lahat kasi healing ang kailangan. Walang surgery. Total rest talaga, no? Total rest. Pero kamusta? Buti naman nung pagbalik nyo, okay na. Okay na siya. Well, sa Santa Lucia kasi yung mga after na-trade ako 2 to 3 years, doon na lumabas yung mga injuries because you're getting old na, wear and tear. So pagbalik mo, behind ka na doon sa schedule, sa conditioning, and marami na rin bata. So pababa na rin ng konti yung career natin nung time na yun. Ito yung usual na tinatanong ko sa mga athletes eh. Kapag ba may game, may competition, meron po ba kayong ritual na ginagawa? Or meron po ba yung something na like, ito yung kakainin ko para swerte, swerte para sa team, or I should wear this one para good luck, serve as good luck? May ganun po ba kayo? Well, ang ritual ko, I see to it na I don't sleep on my left side para hindi maipit yung shooting hand ko ng right. So, hindi ako natutulog na ko sa right side, kailan sa left side. Para paggising mo, wala siyang numbness, wala siyang muscle pain. So, I see to it na pag natulog ako before the game, talagang hindi ako ihiga doon sa right side ko para hindi maipit yung shooting hand ko. Pag nakalimot kayo, balikwas kayo. And doon naman sa mga foods, wala naman dahil nung araw wala naman talagang mga players, wala naman talagang pinaanong mga pagkain. So yun lang. How about yun lucky lang ritual outfit? ko, alam ko. May lucky outfit po ba kayo? Outfit? Wala naman akong lucky outfit, wala naman. So yun lang talaga sa pagtulog. Night before ng game. Si Shakina Breta, sabi niya po, ano pong gusto niyong sabihin sa 20-year-old self niyo?
20-year-old self, again, it's the biggest break of my career that time dahil I was being drafted into the PBA nung 20 years old ako. So, one of the youngest ako. And after how many years lang of playing in Manila from the province, ang bilis, no, nagkaroon ako ng biggest break of my career at the age of 20. Naging PBA player ako. Si Timothy Malumay po, dumating po ba sa point noon na parang gusto niya na lang mag-change ng career? Never. Never na pumasok sa mind ko na mag-change ng career dahil alam ko dati talagang ang PBA, ang basketball player, napaka-popular siya sa mga fans. And nakikita mo na marami kang napapasayang mga tao na nanonood ng mga fans. Paying fans yun, dati paying fans talagang kahit na out of town, makikita mo yung ano nila, yung joy and happiness nila pag nakikita na yung mga idols nila na paglalaro. Yes. Totoo. Si Brian D po, ano po masasabi niyo sa current UAAP basketball players ngayon? Iba na evolution ng mga players ngayon. No? Malalaki na yung mga bata, mabibilis na, athletic na, and yung competition iba na talaga kasi it involves so many factors, so many things. Dati kasi time namin walk-in tryout ka lang, okay ka na. Ngayon hindi na eh. Ang tryout parang formalities na lang because these schools are getting players around the world na. No? Iba na ang competition, no? Ang recruitment level to the highest level na. So tingin ko ang tryouts ngayon parang wala na. Hindi na siya, formalities na lang siya. So iba na. Si Ken Almozar po, okay lang po bang maging mayabang ka sa court para makita nilang malakas ka? Hindi naman mayabang na mayabang ka naman na wala ka namang bubuga. I mean, wala ka namang ibuga. Pangit naman yun. Pero iba naman yung yabang mo na, na parang, winning attitude na yabang, okay yun. Dapat yung may attitude na winning attitude. Winning. Talunan ka na nga, mayayabang ka pa. Di, yun. Basyang aabutin mo nun, Kom. Si Teresa Paragon po, advice po doon sa mga tao hanggang ngayon nahihirapan makisabay sa agos ng buhay. Agos ng buhay? Naku po, mukhang mahirap na. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Pero there will come a point na talaga na pag ikaw mismo ang gagawa para sa sarili mo, talagang wala kang magiging problema. Exactly. Nako, Kom, napakadami pa namin gustong itanong sa'yo but we're running out of time. Thank you so much sa pagsagot naman ng mga katanungan ng ating mga listeners. Nako, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo, Kom, but this time, ito na po ang ating Fast Break. Fast Break. Fast Break. Fast Break. Para sa basketball lang po to, Kom. Fast break. Pero ito, mabilisan lang pong sagot. Kom, unang katanungan. Lights on or lights off? Lights off. Kung magluluto ka ng ulam para sa pamilya mo, ano ito? Adobo. Ano ang hindi pwedeng mawala sa dasal mo? Good health. Lalaban o babawi? Lalaban. Kung papipiliin ka kung sinong NBA player makakainuman mo, sino ito at bakit? Sino? Charles Barkley. Kasi talagang napaka-resourceful tsaka napaka-talkative na player si Charles Barkley. Opensa o depensa? Both. Complete the sentence. Masakit talaga kapag? Kapag talunan ka palagi. Lips or cheeks? Lips. Kung gamit ka sa kusina, ano ka? Ano ba? Spoon and fork. Past, present, or future? Future. More time or more money? More time. Singing or dancing? Singing. From 1 to 10, gaano kagaling ang isang Captain Marvel? Galing saan? Sa basketball or galing? Galing sa lahat. I mean, 7 to 8. Describe basketball in one word. Basketball is life.
Wow. Thank you so much, Com, sa iyo pong being a good sport sa aming mga katanungan sa inyo. Pero ito muna ha, bago ka namin bitawan, Com, your final message sa mga kawan at kabahagi natin who is inspiring to be like you po. Paano daw ba maging isang Captain Marvel? Yes, unang-una, Happy New Year sa inyong lahat. Thank you so much sa Sports Minded. Cathy G, thank you for the time. Sa mga fans natin na nagsusubaybay sa Maharlika Pilipinas Basketball League, I'll take this opportunity na nababalik na po ang 6th season natin. Magkaroon muna tayo ng pre-season sa January, and then sa North, and then pre-season sa February sa South. Ang opening natin still March 9. So, salamat sa mga support at sa mga players nyo dahil habang nandiyan kayo, napapasaya namin kayo, lalo kami na-inspired to work harder. Now, doon naman sa mga players na gusto talaga maging magaling someday, again, just don't forget to pray all the time. And again, yung success, yung hard work, nandyan yan. Pag talagang gusto nyo, determined kayo, and you're willing to sacrifice everything, and lahat ng gusto nyong gawin, magagawa nyo kung kaya tayo po ay may disiplina. Maraming salamat po. Com, pahabol pa your message to parents also na hirap mag-decide for their kids na gustong pasukin ang mundo ng sports pero takot sila. Well, doon naman sa mga parents, no. Huwag mo kayong matakot doon sa mga anak niyo na gusto talaga pumasok sa sports dahil depende sa sports. If it's dangerous sports, well, maybe you have to think twice, but yung mga sports naman talaga na especially now na you can make a good living for the family, for yourself, you have to support them. Dahil yung mga bata kasi, hindi mo naman kailangan pilitin yan pag nakahiligan na nila. Exactly. All you have to do is just guide them, inspire them, and again, mold them into really a good person someday. So, yan ang maging role natin as parents. So, hayaan natin kung ano talagang gusto nila. At pag gusto talaga ng bata ng sports, then kailangan supportan nyo all the way, 100%. Thank you so much, Commissioner Kenneth Duremdes. Pero bago tayo magtapos, salamat muna, Fin Cotton. And also, Com, nakikinig kasi sa atin ng Conching Beauty Parlor, solid kabahagi dyan po sa Osami City Public Mall. Ayan, at yung Manukan, tindahan ng Manukan Bisaya. Dyan din po sa Osamis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa Sports Minded. Again, thank you so much mga kabahagi and kawan sa pagsama sa amin ng PBA legend and of course MPBL Commissioner Mr. Kenneth Captain Marvel Duremdes dito po sa Sports Minded. Ayan, maraming salamat ulit, Commissioner. Until next Saturday, this has been Cathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent. When talent doesn't work hard, good day everyone!